Jackie, 35 years of age. Thank you po for answering that question po. Number 2 question po is, ano po ang inyong trabaho po? Former hairdresser or former hair cutters. Thank you po. And number 3 question po is, ano ang karanasan o diskriminasyon na naranasan niyo po sa labas or sa trabaho po ninyo? Discrimination, siguro yung bullying before, since nang bata pa ako, may mga bullying ako na-encounter. Since naman sa present lives ko, na tanggap naman na ang mga gender siguro, yung mga bakla or tomboy sa lipunan natin. So, meron na siyang discrimination, pero doon na lang siguro sa mga taong hindi pa malawak ang pag-unawa. Pero sa mga taong malawak ng pag-unawa, acceptance, marami talagang may pagtanggap. So, far ngayon, parang appreciate ko na yung lipunan kasi 75% yung tumatanggap sa kung ano kami, sa kung ano tayo, compared dun sa mga taong pinukutya tayo at discriminate or medyo binababa ang pagkatao natin. So, parang mas na-enjoy ko yung lipunan natin ngayon kasi mas marami ang tumatanggap kesa sa hindi marunong magtanggap. Kaya nga po, napansin ko rin po yan. Mas ginagamitan tayo ng salitang matakot tayo sa Diyos, which is kahit ang Diyos natin hindi na marunong mag-discriminate or mag-down sa kung ano ang binuod niya. Sa atin siguro, depende sa pagkakaroon ng pa-determine kung anong klase yung genre meron ng buhay ka. Like for example, kung bakla ka man, kung tomboy ka man, mas mainam kasi kung paano mo siya dalhin na hindi ka binabastos at kung paano mo siya dalhin para respetuhin ka. Nakadepende kasi ang pagbigay na pagkuha ng respeto sa ibang tao. Minsan kasi ang respeto hindi pinipis. Kung baga ini-earn yan siya, yun yung pinaka-angle ng buhay ng isang LGBTQIA. So, pag sinabing respeto, huwag mo i-please ang isang tao, kundi mamumunan ka ng time, mamumunan ka ng effort kung paano ka respeto. Kaya nga po mataas po yung respeto ko po sa mga LGBT po. Kasi po, isa din po akong part ng LGBT po, which is bisexual po ako. And thank you po. So, ang pang-apat po na katanungan is, paano niyo po nalalabanan ang gender discrimination po na nararanasan ninyo po? Unang-una siguro, bago mo siya masasabing lalabanan mo ang discrimination, tanggapin mo muna ang sarili mo kung ano ka. Kasi mahirap kasi i-deliver ang discrimination na natanggap ko sa ibang tao kung sarili ko mismo tinatago ko. Siguro mag-out and loud ka sa kung ano ka, dapat tanggap mo kung paano ka discriminate ng ibang tao. Kasi kung ikaw mismo hindi mo tanggap ang sarili mo, malamang mahirap din tanggapin ka ng ibang tao. At saka nag-uumpisa kasi ang pagtanggap sa pamilya. Kung paano mo i-declare na parts ka ng LGBT sa pamilya mo, ganun din ang pag-declare mo kung paano ka tanggapin ang lipunan na kakapaligid sa. And ano lang po, na-curious lang po ako, paano niyo po nasabi sa pamilya niyo po or sa lipunan na ganito po yung gender ninyo po? Kasi po natatakot po ako na ano yung gender ko po talaga kasi po na baka po ma-discriminate ako. Actually, it's just a word na sabihin bakla ako. It's just only a word na sabihin tomboy ako. Ang pagtanggap kasi sa sarili, hindi mo kailangan sabihin. Nasa kilos at gawa kasi yun siya. Kung formality naman, depende kung paano mo binuhay ang sarili mo o paano binild up ang sarili mo bilang ikaw. Mahirap kasi yung pag sinabi, hello bakla ako, hello tomboy ako. Kasi it's just only a word. Kasi pag sinabing bakla ako, ibig sabihin, iba ang salita sa kilos at gawa. So much better kasi na nagbabalance siya. Kung magsasalita ka na bakla ako, tanggapin niyo ako. Yun ang first ko na sinagot sa'yo na mahirap kasi i-declare ang pagtanggap. So nagkakaroon ng puhunan yun dyan. Time and effort. So kung ikaw mismo na bakla ka, ikaw kasi may curiosity kasi kaya sinabi siyang bisexual curiosity. Pag sinabing curiosity, unsure din ako kung anong klaseng bakla ako. Unsure din ako kung babae ako, lalaki ako, kasi curious ako. Ano ba ako? Hindi mo ako
straight. So, ikaw mismo sa sarili mo, marami kang katanungan. Pero, hindi ko kasi masasagot ang salitang paano ko siya tinanggap na ganito ako. Kasi kung saan siya dumating sa pagkatao ko na isang araw, nagising na ako sa katotohanan na bakla pala talaga ako. Parang ganun. Kumbaga, unexpected yun eh. At hindi rin siya natuturuan na maging bakla ka na lang. At hindi mo rin siya inuutusan ang sarili mo na sana maging tomboy na lang ako. Kumbaga, real talk kasi yun sa sarili na ganun ka. Maraming salamat po. So, ang pinaka-last po na katanungan is, ano po ang maipapayo mo sa mga kabataang gusto tahakin po ang trabaho ninyo po? Sa mga kabataan kasi, mahirap kasi sabihin na tahakin kung anong trabaho meron kami para ma-encourage sila na ito na lang ang trabahong gawin niyo. Kasi dito kayo kikita. Kundi ang masasabi ko sa kanila, kung anong passion niyo, kung ano ang nasa puso niyo, yun ang gawin niyo. Kasi kahit nasa parts of LGBT ka, hindi porket parts of LGBT ka, pang bakla na rin trabaho. Kasi pwede ka kahit bakla ka, kahit tomboy ka, pwede ka maging cargador, pwede ka maging information IT, pwede ka mag-computer science, maraming trabaho na applicable sa atin. Basta yun yung passion mo. Kasi mahirap ipilit sa sarili o mahirap ipilit sa kabataan ang gusto nilang marating sa buhay na hindi naman yung passion. Like for example, gusto lang na magulang mo maging doktor ka. Hindi mo naman passion, magmumukha ka ng bobo sa school. Kasi hindi yun yung gusto ng diwa at puso. Dapat kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung passion mo sa puso mo, yun yung sundin mo. Kasi number one, ma-reach out mo, ma-achieve mo ang goal mo kung ikaw mismo gusto mo ang ginagawa. Paano po kayo nahantong sa pagtatrabaho po dito po sa salon? And passion niyo na po ba yung pagtatrabaho po ng sa ganito po? So, based sa akin, iba, marami akong gusto sa buhay before. Nag-aral ako nursing, pero hindi ko siya natapos. Nag-aral ako ng information technology, pero hindi ko siya natapos. Nag-aral ako ng computer science, pero hindi ko siya natapos. Kasi hindi ko masasabi na yun yung gusto ko. Kundi, yun yung panahon na hindi ko kayang pag-aralin ang sarili ko. Tapos, na-build up ko yung sarili ko sa isang part na nagising na lang ako na hindi naman pagiging bakla. Kasi pumasok ako sa pagiging cargador. Pumasok ako sa CSR, Customer Service Representative, voice over. So, meron din ako, naging supervisor din ako sa gasoline station. So, ang dami kong tinanak na trabaho na hindi ako masaya. Mahirap kasi pala kumita ng pera sa isang trabaho na hindi ka naman masaya. Lalo ko sa age na namin. So, ang nangyari, itong pagiging standout ko as a former hairdresser or naging namamanage ko ng isang salon, nung time na yun is parang nag-explore ako. So, inaral ko siya. Nung time na inaral ko siya, nasasabi ko sa sarili ko na ito yung gusto ko. So, yung sinasabi ko, that's my point, na sabi ko, hindi siya masasagot sa isang salita ang kung anong gusto mo. Darating at darating panahon na yun pala ang gusto mo. Darating at darating ang panahon na malalaman mo na lang na ito pala ang magpapasaya sa akin. Number one na sinasabi ko, masarap kumita ng pera na ang ginagawa mo gusto mo. Mahirap magtrabaho na kumikita ka lang ng pera dahil gusto mo lang kumita ng pera. Mas maganda magtrabaho na kumikita ka ng pera for the meantime masaya ka sa ginagawa mo. So ito yung na-achieve ko. Sa age ko na to, masasabi ko na gusto ko ng ginagawa ko. Kasi kung sa mga kabataan na tinatahak pala yung landas nila, mahirap magsabi na ito yung gawin mo at dito makikita. Ito yung aralin mo kasi ito yung maganda para sa'yo. Kundi itanong mo sa sarili mo bilang bata, bilang tinatakong pala yung age namin, yung standard namin, tanongin mo sa sarili mo, ano kaya ang makakapagpasaya sa akin para sa ako. Yun ang number one doon, happiness. Acceptance, happiness. Kasi kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, wala din. Parang mahal ka lang. Mahirap magmahal ng taong gusto mo lang siya at ikaw hindi ka niya gusto. Isa lang ang masasaktan sa inyong dalawa. Ikaw lang. So mas maganda, hanapin mo yung mahal ka, for the meantime, mahal mo. Maraming salamat sa magandang kasagutan niyo po. And madami po akong natutunan. Thank you. Thank you. Thank you for choosing us for your interview.